Magandang gabi po ulit mga kabantot. Isang mabilis lang po ito na video. Ah, Related pa rin po ito sa yung in-upload ko mga video na tungkol doon kay Labrador na nagsalita po ng masasakit, kung ano mga negative na adjective laban kay ka Eduardo at sa Iglesia po ni Cristo. Para po sa kaalaman nyo, hindi naman po sa pagbabrag, nagtrabaho po ako sa Facebook. Nung panahon po ng pandemic, halos kulang 3 taon ako nasa Facebook po bilang isang content moderator. Ano po yung content moderator? Ang content moderator po, lahat po ng social media platform, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, kay Facebook din naman po yan eh. May mga nagbabantay po dyan na kung ano yung mga pinopost natin, video, pictures, caption, comments. Meron pong mga moderator na nangangalaga po para sa safety din ng mga gumagamit ng social media platform. Magpo-focus lang po ako particularly sa Facebook kasi doon po ako nagtrabaho dati. Hindi po ako sure kay YouTube at kay TikTok kung ano yung guidelines nila, community standards nila. Pero most likely parehas. Pero hindi lang po ako sure kung parehong-pareho. Pero siguro yung pagiging similar nila sa rules, sa guidelines, maaring hindi po nagkakalayo. So, ganun po. Simulan ko po. Di ba nga po itong si Labrador kasi baka magtaka po kayo. Ang dami mga videos pa or kung sa YouTube man yan or sa Facebook man yan or sa TikTok man yan, maaaring may mga existing dyan na videos, comments or mga posts na inaatake ang ka Eduardo. Unahin ko muna po si ka Eduardo ang umaatake yung nag-post. Ang target po si ka Eduardo. Ngayon, si ka Eduardo po kasi considered siya as a public figure. Para po sa maintindihan nyo, ang mga public figure po na tinatawag, lalo po particularly kay Facebook po, kasi yun po yung alam ko, mga artista, politiko, mga religious leaders, individual, kahit criminal, rapist, newscaster, mga lumabas sa news, basta nasa news po mga vloggers ng mga nasa news, lumabas sa news, mga content creator, as long as nasa news po sila, lumabas sila sa news ng ilang consecutive times, parang 4 times, 5 times in a year, or basta ilang beses po sila na makikita sa news. Kasi ang basihan ng Facebook, lalo po sa Facebook Google din, doon namin binibase yung kung ito bang taong to itatag to or makakategorize ba siya as public figure. So ganun po. Basta ganun po, public figure po si ka Eduardo. So wag kayong magtaka kung bakit hindi binubura, hindi po tinitake down yung ibang mga posts or videos or comments against kay ka Eduardo. Kasi po si ka Eduardo ay public figure. Maluwag po si Facebook pagdating sa mga public figure, yung attack. Ano po yung attack? Kunyari, itong kay kay Labrador, tinawag niya si ka Eduardo mukhang mongoloid or minura niya, mukhang demonyo, kinumpara siya sa demonyo. Hindi po yan mabubura, hindi po yan matitake down. So, huwag na po kayo magtaka kasi si ka Eduardo ulit po, public figure po. Pero mayroon pang sinabi si Labrador na kung napapansin nyo po, kung napanood nyo yung mga video ni Labrador, unang-una, ang Iglesia po ni Cristo, ito po yung pangalan ng relihiyon. So, hindi siya considered po na target kasi pangalan niya ng relihiyon. Walang iniwan sa Catholicism or Islam, ganun po, or Christian. Yan po yung mga tinatawag na relihiyon. Hindi sila considered target. Pero since pag narinig nyo po, ang magiging clue nyo para po alam nyo,
pag sinabing mga iglesia ni Kristo, ang tinutukoy na po diyan, ang tinatarget na po diyan yung grupo, yung kinabibilangan yung kinabibilangan ng mga tao na yan na o yung mga tao na nabibilang dun sa iglesia ni Kristo, sila na yung target. Or pag sinabing members, tao na po ang tinatarget diyan, hindi na po yung relihiyon. So yan, pwede niyo pong i-report yan para po sa kaalaman nyo, para naman kahit pa paano maturuan na leksyon po mga taong to na hindi marunong gumamit ng social media ng tamang paggamit. I-report nyo po yan. Mati-take down po yan. Under po yan sa hate speech. Hate speech po yan makakategorize. So sigurado yan, kahit na yung mga individual lang tao, kahit hindi po sila brother, kahit na sinong tao, pag inatake yung mga iglesia o kunyari mga members or kunyari Pilipino, target din po yung Pilipino. So pero pag Philippines lang, hindi po target yon kasi bansa yon, para po may idea lang kayo. So pwede nyo pong i-report yan. Ngayon matitake down po yung account, yung post nila or yung videos or comments, matitake down. Pag sinabi pong matitake down, buburahin niya ng Facebook or ng ewan ko lang po sa YouTube or sa TikTok. Pero ang gagawin kong example dito, yung sinabi ni Labrador, tinawag niya Mongoloid si Ka Eduardo. Sinabi ko po kanina na si Ka Eduardo public figure at maluwag diyan si Facebook lalo na. So hindi siya matitake down. Pero meron pong diyan, yung word na Mongoloid kay Facebook po, slur yan. Ang tawag po diyan slur. So para po sa kaalaman niyo, yung slur violation po yan, na automatic violation yan. Pag pinost mo yan, kahit stand-alone lang na word na Mongoloid, nag-post ka, nag-my day o kaya nag-my day ka, nilagay mo Mongoloid, or kahit sa messenger, pag may tumawag sa inyo Mongoloid, i-report nyo, para maturuan ng leksyon yung mga taong salbahe ang bibig or ang kamay sa social media. Matitake down po yan sigurado. Kay post po yan, kay comment yan, kay sa video man yan, i-report nyo. Matitake down yan kahit ang target ay public figure. Kasi slur po yung word na Mongoloid. Bawal na bawal yung. Kahit yun lang ang i-post mo na wala kang target, wala kang binanggit na tao o sino mang individual, nilagay mo Mongoloid, matitake down po yun. At marirestrict ang account ng mga gumawa nun, yung umatake. Depende, ilang oras o ilang araw o ilang linggo. Depende kung suki na siya ng kaka-report at lagi siyang nare-restrict ang account. The more na nare-restrict po kasi yung account, the more na humahaba yung parusa mo. Lalo kay Facebook po again, ang inaano ko lang dito, ang tinutukoy ko. Pero again, maaring may similarity sila kay YouTube at kay TikTok. So, yun po. Lang po, FYI, konting kaalaman, para meron tayong pambala sa mga tao na to, ng mga salbahe ang bibig sa social media. So, para kahit paano medyo makabawi-bawi tayo. Hindi lang kay Labrador, kahit na sino po. Kahit na sino, yung mga na-encounter nyo sa Facebook o kaya kay YouTube. Try nyo rin po kay YouTube tsaka kay TikTok. Kay YouTube particularly, sigurado po yan. Para maturuan ng leksyon yung mga yan. Para malungkot sila pag na-restrict ang account nila. Wala silang, mananahimik sila ng ilang oras, ilang araw, ilang linggo. So yun lang po, humaba na yung video ko. Maraming salamat po ulit. Sana may maitulong tong video na to. Magandang gabi po ulit mga kabantot. Support nyo po yung pagka may time kayo, punta kayo sa YouTube. Hanapin nyo po yung kabantot na channel. Lalagay ko na lang po sa bandang huli yung profile ko po. Share, like, or subscribe po. Thank you very much po. Sana po may maitulong to. Magandang gabi po ulit sa kanilang lahat.